Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang babasahin po natin ngayon ay para sa araw ng Miyerkules, August 6, 2025. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 28 hanggang 36. Papuri sa iyo, Panginoon. Walong araw pagkatapos sabihin ito, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagdingning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa sa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. At hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ating pong nabasa ngayon, dito sa una, sinabi na umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Madalas po natin itong nababasa at napapansin na madalas manalangin ang ating Panginoon. Lalong-lalo na kapag pagkatapos niyang may gawing mga himala o kung anumang pagpapagaling ang kanyang ginagawa. Isang paalala lamang sa atin na siya ang gawin nating modelo, na sa lahat ng bagay ay kailangan nating manalangin araw-araw. Dahil lagi tayong merong pagsubok araw-araw sa ating buhay. At pag nagdadasal ang ating Panginoon, pumupunta siya sa bundok. Ang ibig sabihin, isang lugar na kung saan itinataas natin ang ating sarili at hindi doon sa mga bagay na makamundo. Kaya magandang piliin natin ang oras at ang lugar kung kailan tayo mananalangin. Kasi kapag mananalangin tayo na malayo sa ingay at sa isang pribadong lugar, mas lalo tayong makakapag-focus or concentrate sa ating pakikipag-usap sa ating Diyos at ating Panginoon.
Yun po ang unang magandang pagnilayan dito sa ating nabasa. Ang pangalawa ay nagpakita sila Moises at Elias, o lumabas si Moises at Elias habang ang Panginoon naman ay nagniningning at nag-iba ang kanyang mukha. Dito pinapakita sa atin na ang Panginoong Hesus ay hindi lamang totoong tao, kundi isa talaga siyang Diyos na makapangyarihan. At dito mapapansin natin na tayo rin, katulad ng iba na namatay, hindi po tayo mawawala sa mundo na parang bula, na pagkatapos mamatay ay mawawala na o totally wala na dito sa mundo kung saan man. Mapapansin natin na nandyan pa rin sila, katulad ni Moises at ni Elias. Sila ang nagsisimbolo. Si Moises ay yung commandments o ang batas, at si Elias naman ay sa mga propeta. Si Elias po ay ang pinaka great na propeta sa ating Old Testament o kaya sa Lumang Tipan. Kaya ito yung katibayan na pag sumakabilang buhay tayo, hindi tayo mawawala na parang bula. Mapupunta tayo sa ating susunod na buhay kung saan magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At habang hindi pa rito nagdurusa ang ating Panginoon, pinag-uusapan pa lang nila ang kanyang pagpanaw after niya na magdusa at mamatay sa krus. Ito yung pinag-usapan nila. Sila ang mga namatay noon habang hindi pa nagre-resurrect ang ating Panginoon o hindi pa nabubuhay muli. Ang mga kaluluwa noon ay nag-aantay din sa mga oras na yon. Kaya pagkatapos na muling nabuhay ang ating Panginoon, pinisitan niya rin ang lahat ng mga namatay upang ibalita sa kanila at ipaliwanag ang mabuting balita na inaalay ng ating Panginoon. At kung sino man yung tumanggap nun ay makakasama ng ating Panginoon sa langit. Yun po yung pangalawa. At yung pangatlo naman po ay natakpan sila ng ulap, at nung nakita nila ay si Jesus na lamang ang nandoon. Kasi nagsalita ang ama na sabi niya, ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Kaya nung nawala na yung ulap, si Jesus na lamang ang nandoon. Kasi hindi naman pwede na nandoon pa sila Moises at Elias at sinabing, ito ang aking anak. So ibig sabihin, si Jesus lang ang nandoon kasi umalis na yung dalawa or nawala na yung dalawang lalaki at natira lang si Jesus nung sinabi na ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan. Kaya yun, lagi nating papakinggan ang ating Panginoong Jesus. Paano natin siya papakinggan? Sa pamamagitan ng kanyang mga utos, sa mga
propeta na ipinadala niya noon, kung ano yung sinasabi ng propeta tungkol sa ating Panginoon. At sa ating kasalukuyan ay pakinggan natin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang simbahan na itinatag. Yan po ang ating simbahang Katolika na itinatag ng ating Panginoon sa isang matibay na bato. Walang iba kundi si Pedro, na binigyan niya ng kapangyarihan at susi na magbukas ng langit at magpatawad ng mga kasalanan sa pamamagitan ng ating mga pari. Binigyan sila ng otoridad para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan ng ating Panginoon. Yun lamang po ang ating mensahe sa araw na ito. At sana po ay maging maganda ang inyong araw ng Miyerkules. God bless po sa ating lahat.